Sa mga nakikita ko po ngayon, marami pong mga tao ang masyadong abala sa kanilang mga buhay, which is hindi naman po yan masama because kanya-kanya po tayong buhay, kanya-kanya po tayong mga pinahahalagahan o prioridad sa buhay. Pero ito lang po ang punto ko po dito. Kasi meron pong ultimate truth na iisa lang po talaga. Yan ay ang authority ng Biblia. Okay? So, ang mga tao ngayon, meron silang naniniwala sila, uy, ito ang aking ways eh. Ito ang aking paraan. Diba? Sinasabi nila yon dahil ayaw nila yung pamamaraan ng Biblia. Kumbaga, parang ayaw nila yung pamamaraan na si Jesus lang talaga ang tanging daan at ang tanging solusyon sa kasalanan. May mga tao po kasi ako nakakausap na, yan ang paniwala mo, itong paniwala ko. Kanya-kanya tayong paniwala. Totoo, tama po ba yun? Ay, kung walang Biblia sa mundo, pwede po siguro. Pero alam ninyo, may Biblia po eh. Meron pong binabanggit ang Bible sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan po ay isang napakalaki pong katotohanan yan na I think ini-ignore ngayon ng mga tao dahil ayaw nila yung way ni Jesus. Ayaw nila yung pamamaraan ni Jesus. Kumbaga napakasimple nga lang, maniniwala ka lang eh. Pero ayaw nila. Dahil gusto nila yung sarili nilang pamamaraan. Okay? Masyadong abala sa iba't ibang bagay sa mundo. May mga tao talagang hindi nabibigyan ng kahalagahan yung spiritual na aspeto ng buhay. Mas mahalaga sa kanila yung para dito lang sa lupa. At yan po nakakatakot. Kasi meron pong isang traidor na kapag kumalabit na sa'yo, wala ka na magagawa. Ang pangalan ng traidor na ito ay kamatayan. Okay? Mas traidor pa yan kay Judas. Maniwala kayo sa akin. Dahil pag kinalbit ka na po niyan at sinapo mo na siya, patay kang bata ka. Kasi may pupuntahan po talaga ang tao. Ito po nakikita ko po dito. Many people nowadays don't take it seriously yung mga bagay na spiritual. Kasi hindi sila naniniwala eh. Nandiyan ang mga ateista, nandiyan yung mga taong naniniwala na wala raw afterlife. At mas nakakatakot po yan. Actually, si Satan, one of his greatest deceit ngayon dito ay yung ipakita niya sa tao na walang afterlife. At ipakita niya sa tao na walang impyerno. Okay? Kung walang afterlife, kung walang afterlife, hindi ka pa nagtataka paano ka nabubuhay ngayon? Pwede bang maniwala ka sa evolusyon? Ang evolusyon parang Big Bang Theory na parang boom, tapos ayan na, yan ka na. Do you believe in that? Of course not. Tignan mo ang itsura ng kapwa-tao mo. Tignan mo ang kagandahan ng mundo. Merong creator. May gumawa sa'yo. May gumawa ng mundo. Ang pangalan niya ay Jesus. Okay? Hindi pwedeng nandito na lang tayo. Meron tayong creator. Ang pangalan niya, Jesus. Okay? So ito ang gusto ko po sabihin po sa ating lahat. Lahat ng mga inaabot ng video na ito. Alam nyo kasi, totoo po kasi ang afterlife. Ang nakikita ko po sa mga tao as if parang dito lang ang buhay nila. Tingnan nyo ha, bakit sabi ko. Makikita mo dito sa Facebook, most of the posts here ay parang pinapakita ngayon, itong panahon na to, parang pera lang ang mahalaga. Hindi po masama ang pera. Ako gusto ko po marami akong pera eh. Blessing ng Lord yan eh. Pero iba na po kasi ang tingin ng ibang tao sa pera. Pinapanginoon na nila ang pera. Dinidiyos na nila ang pera. That's so ironic. Ironic. Dahil ang pera po, binigay ng Diyos para gastusin. Okay? Para mabili ang pangailangan. Tumulong sa kapwa. Diba? Ayan po ang ano dyan. Pero iba na po ngayon. Kasama na po talaga yung spirit of Antichrist na pag may pera ka, feeling mo pwede kang manapak ng tao. Diba? Hindi po ganyan. Marami po ako nakikita mga tao ngayon. Tingnan po ninyo. Tulad nung isang kapitbahay namin, abalang-abala siya. Pinagkakaabalahan niya, ganito, ganyan. Pero, walang time sa pag niyayang Bible study, ayaw niya, may religion daw sila. I mean, it's something like, oh my. Dito lang, hanggang dito lang. Kaya sabi nga nila, ng 1 Corinthians, yung mga taong hindi spiritual, hindi maintindihan ng mga bagay na spiritual. Kasi hindi nga sila spiritual. Okay? Kaya ipag-pray natin itong mga ito. Kasi pag dumating na po yung rapture, maiiwan po talaga itong mga ito. Totoo po ang rapture. Totoo po ang rapture. Totoo ang mga bagay na hindi nakikita ng mata mo. Mas totoo. Makinig po mabuti sa akin. Importante po ito.
mas totoo yung mga hindi nakikita ng mata natin kaysa dito sa mga nakikita ng mata natin. Again, the things that we don't see are more realer than the things we did see. Paano mo sinasabi yan? Sa tanong mo sa akin. Ito, halimbawa, gano'n. Ito katabi ko po ngayon ay libro. Yan, Bible. Ang Bible na ito ay kulay black. Yan. At ito naman po ay aso. Okay? Kitang-kita ko meron siyang yellow sa sa kanyang mata, yung aso. Totoo o hindi? Totoo dahil nakikita natin. To see is to believe. Yan ang sabi ng mundo. Oo, totoo naman, nakikita ko eh. Ito yung librong itim mo. Bible yan. Ha? Ito siya. Kulay black na maliit na Bible dito. Nakalagay dito sa may pasimano. Nakikita ko yun. Umuulan sa labas. Totoo hindi? Totoo. Yan nakikita ng mata ko. Okay? Pero, tignan po natin ito. Tignan po natin ang katotohanan ito po. Ang katotohanan ito po ay nagpapakita po sa atin na ito lang po yung nakikita ng mata natin. Pero it doesn't follow anything. Okay? Why? Dahil mas totoo po ang nakikita ng Espiritu. Okay? Mas totoo po yung pag nakita mo, sabi nga ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba kasi nakita mo ako? Now I'm telling you, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, ngunit naniniwala. Kaya makinig po kayo sa akin. Pag nandun na po tayo sa langit, na rapture na po tayo, marirealize natin, mas totoo pala ito kaysa doon sa mga... Totoo po itong nandito sa lupa, pero mas totoo, mas realer yung mga nandun sa spiritual. Kaya yung mga nag-reject kay Christ, yung mga hindi nagpahalaga sa mga bagay na spiritual, sila po talaga ay, mangyayari po ay malulungkot po sila dahil nasayang yung kanilang buhay dito. Totoo pala lahat yung mga sinasabing narinig, pero hindi ko pinahalagahan, sabi nila. So, nakakalungkot yan. Okay? So, yan ang pong gusto ko po sabihin sa inyo. Totoo po ang rapture. Rapture ay mangyayari. God bless.